So yun guys, tara, kwentuhan tayo. Hi guys! Chicken! Sarap na prito. Oh, may unggoy. Ano nagkakapit na yung unggoy? Ang inastig ah! Ang inastig! Ganda guys! Ayan guys, meron kami unggoy na nakita. Unggoy! Sige, saan ka? Hoy, putang ina mo, para kang makal dyan ah! Nagtatago. Ito ka na dyan, Gar. Pero bago tayo magkwentuhan mga idol, paalala ko lang kasi may mga nangyayari dito. May mga nangyayari dito na yung Mount Mayon nagawa akong pinatubo. Ulitin ko mga idol. Dito sa mga clips na na-record ko, na-discuss ko sa inyo, yung Mount Mayon is nagawa kong pinatubo. So, pagpasensyahan nyo na mga guys, hindi ko na mauulit yung clip na yun. So, napansin ko na lang din, nakauwi na ako. Intindihin nyo na lang ha. Tapos ayun nga, pumunta kami dun sa lumubog na church noon nung pumutok yung Mayon. Pero inuna muna namin yung ATV. Hindi muna kami pumunta mismo dun sa loob ng church. So yung ATV, ito yung kalakaran dun. So sana maintindihan nyo and magustuhan nyo rin yung presyuhan. Medyo pricey siya pero grabe quality. So ngayon guys, nandito tayo sa Kagsawa Ruins. Tapos may rent ng ATV dito. 250. May 250, may 1,600. Ganun. Ayan, nakita nyo ba yung price nung ATV doon? 'Di ba? Medyo pricey siya pero sobrang solid naman yung experience nyo doon and matatawaran yun guys. Natatawaran yun. Kausapin nyo lang yung mismong kung may lumapit man sa inyong tao na nag-offer ng ATV renting, kausapin nyo lang yun. Nagpapatawad sila, mapagpatawad sila guys. Bale meron siyang mga trail, short trail, snake trail, grassland, tapos yung Kagsawa trail. Ayan. Ang daming trail niyan. May mga binibigay silang discount. Guys, mag-ATV tayo. Ayan. ATV. 1.5 per head yung tinahid namin. Tanga na sobrang init. So, tingnan natin ano mangyari dito. Itong clip na to, paglabas siya dun sa pinaka-trail niya na dadaanan nyo ng ATV nyo. Paglabas siya nun, sobrang solid. Kung makikita nyo talaga, sobrang solid. Kaso, yun nga lang guys, magdala kayo ng mask, doble kung pupwede. Tapos, medyo lagyan nyo pa nung isang, yung nabibiling mga pambike, yung nalagay dito, parang hanggang liig. Kasi, napakalikabok talaga. Grabe guys, ako, hikain may asthma ako. Medyo naramdaman ko siya nung nakarating na kami sa taas. Kasi nga, yung dadaanan ninyo is lahar siya, natuyo. Napakaalikabok kasi. Yung mga nasa unahan yung ATV, anong nangyayari dyan, dumadaan sila, diba? So, yung alikabok sa aking nasa likod, ako yung nasa likod doon na pupunta. So, ayun guys, advice ko lang sa mga pupunta dito,
magdala ng mask, goods na yun. Tapos itong ipapakita ko sa inyo pala, nandito na kami dun sa paahan ng bundok. Hindi naman sobrang lapit pero nasa paahan na kami ng bundok. And yun na yung pinaka-pahingahan muna. And dun lang umabot yung ATV tour namin. Kumbaga ba yung renting namin ng ATV, hanggang dun lang yung price kasi nasa 1.6 yata yung binayaran ko. Hanggang dun lang siya. So pagka kasi lumayo-layo pa kami at mismong paahan na nung bundok tuloy, naloloko na ako. Nung bulkan, yung bulkan Mayon Volcano, guys. Bulkan. Pagpasensyaan nyo na, medyo puyat eh. Mayon Volcano, guys. Ayan. Pagpasensyaan nyo na lang, medyo bulol-bulol eh. So yun guys, tang ina. Sira. Dito tayo sa Mayon, nagtatago. Dito ka na dyan, Gar. Please lang. Ganda. Sabi dito. Ang ganda Mayon Volcano yun. Ayan guys. Nagpakita si Don. Maya-maya magpakita yan. So yun guys, paalis na kami dito. Sayang, hindi talaga siya nagpakita. Pero solid. So explain ko lang bago kami bumaba. May tindahan naman doon sa pinag-stop over namin. May tindahan doon, makakabili ka nung kahit anong pero asahan nyo medyo pricey siya. Ano ba? Tama ba? Goods to eh. Goods. Medyo pricey siya kasi nga nasa bundok. Siyempre kung gusto mo magbenta doon, ikaw magdala kung namamahalan ka. Pero advisable naman magdala na lang ng sariling tubig, sariling snacks. Kasi naka-ATV naman, so magbag na lang kayo. Tapos dali nyo doon. Tapos ito yung drone shot doon sa Mayon Volcano, guys. Diba? Sobrang solid guys. Eto na, nakatapos na kami ng ATV, naligo na ako kasi as in, kung makikita nyo pa ganyan, syempre naka-shades. Hati yan. Maitim na yun dito, tas dito yung sa mismong kinakabitan lang ng shades siya, hindi maitim dahil sa sobrang alikabok. So sa ma-asthmatic dyan, magdala kayo ng gamot. Ako, may dala ako yung pang-asthma. Tapos, eto, nagpunta na kami dun sa lumubog na simbahan. So yun guys, nandito tayo sa may Kagsawa Church, yung lumubog na church. Yung panahon na pumutok yung pinatubo. Ayan, kung makikita nyo, sobrang, black siya, black na lahar. Lahar siguro yan, sobrang ganda dito. Isipin mo, ito yung tuktok ng simbahan, tapos yun yung nilubog. Tapos ayun yung Mayon. Ayan diba? Sobrang solid, no? Ganda. Tapos, ito naman yung simbahan na sikat daw doon. Pero alam ko sikat nga yun kasi napanood ko sa isang movie yun eh. Love Team yun. Na, ayun. Ang ganda talaga doon sa simbahan na yun. Old church talaga siya. As in, matandang church na. And ako personally, gusto ko doon talaga ikasal. Pangarap ko pa noon pa man yun. Bahala na si Lord sa magiging takbo ng buhay ko. Pero ayun, doon ko pangarap ikasal talaga guys. Tapos, pakitaan ko kayo ng mga pictures, video nung
simbahan, loob ng simbahan, yung gilid ng simbahan, yung view ng simbahan, kung ano bang view yun, kung maganda ba talaga ang view sa simbahan. Doon talaga guys, kita mo yung mismong Mayon Volcano. Ang problem lang is, nagtatago siya. So, sabi ng mga lokal doon, na pagtanungan ko, kung hindi ako nagkakamali, yung pangalan ng lokal doon is Jericho Billones. Yan, Jericho Billones yata yung pangalan ng lokal. Sobrang lokal siya doon, matagal na siya doon nakatira guys. Is talagang pagtungtong ng alas 10 hanggang hapon, nagtatago na talaga siya. Ang pinaka, kung gusto mong aabutan talaga na kitang-kita mo siya is from 5 AM to 7 AM yata. So, di ko sure kung tama ba talaga yon. Napagtanungan ko lang sa mga lokal doon. So, comment down below na lang kung totoo ba yon sa mga naka-experience na makapunta sa Mayon. So, yun guys. So yun guys, dito tayo ngayon sa Daraga Church. Sobrang solid ang Daraga Church. So yun guys, dito makikita nyo yung Mount Pinatubo. Ayan kaso hindi siya nagpapakita ngayon. Naging mahihain siya dito sa church na to. Ayan, ito yung gilid niya. Napakaganda dito guys. Ano yung church, pero dito sa church na to, tanaw mo talaga yung pinaka-Mount Pinatubo. Ayun nga lang, nakatago siya. Ito yung harap nyo. At syempre, guys, pagkatapos ng napakainit na ATV, napakainit na lakaran sa lumubog na simbahan, dun sa isa pang simbahan na luma, sa init, syempre, kasunod niyan, ligo, dagat. Sure, tayo. Woo! Guys, magdadagat tayo dito sa may ano ba to? Tamsur, Marines Sur, diba? Sobrang solid. Gar! Hoy! Matawag sa tuwan dyan, Gar! Check it out, Gar! Sila! Lahat? Gusto ka alam dito ba ro? So yung dagat na to, public siya. I mean, wala kang tutulugan sa akin kasi nung nagpunta kami doon, wala akong nakitang tutulugan mo sa gilid, 'di ba? Yung sa shoreline ba? Wala kang makikita mga buildings na pwedeng tulugan, rentahan or ano, pero meron kang marerentahan ng paliguan, ganyan. Nasa 20 pesos yata ang ligo doon or 10 piso yata ang ligo. Tapos hindi ko na maalala medyo nalimutan ko na Parang La Union style siya na mas okay kasi mas malinis, mas maayos yung dagat unlike sa base sa
sa experience ko guys ha, hindi ko nilalahat. Experience ko sa La Union, medyo hindi ko siya nagustuhan. Pero doon kasi, makakapag-surf ka, hindi siya ganun malalaki yung alon, pero kumbaga ba nasa medium siya, yung alon niya. 'Di ba? Low, medium, high. Siguro nasa medium siya. Kasi sa La Union, sa bagay, nasa high siya Malakas talaga alon doon Pero, makompare ko siya sa La Union na mas maganda pag na-develop yun guys. Sobrang solid. Sa Camsor yun Camsor. Sarap gumala, no? Sarap maging malaya. Yung gusto mong gawin, yung mga gusto mong gawin, magagawa mo. Yan talaga guys. May kanya-kanya tayong kwento sa bawat isa. Meron mabuti, may masama, may sakto lang. Pero tandaan nyo, okay lang yan. Huwag mong hayaan sila magdikta ng buhay mo. Hindi man nila buhay yan Buhay mo yan. Maging masaya ka sa buhay mo. Tandaan mo, ikaw lang ang totoong nakakakilala sa sarili mo. Hindi mo kailangan ng opinion nila. Wala tayong pakialam dyan. Basta, alam mo tama ang ginagawa mo, maging masaya ka.